Puri natin mahal na Panginoon. Hallelujah God. Tayo po mga minamahal ay panandaliang tumayo, mga minamahal upang magbigay galang, respeto sa banal na salita ng ating Dikinon Diyos. Nadadalhin po natin pinagpalang mga aral at binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother Greg Peralta. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. God bless. Sa aking co-preacher, Brother Elboy Manalang, tayo po yung lahat ay manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Dakil at mapagpala namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Narito po kami, mahal na Panginoon, sama-sama po na nagpupurit, nagluwalhati, O Diyos, sa dakil at banal mong pangalan, mahal na Panginoon, po ng panalangin po at patuloy po na paninikluhod ng aming minamalbuting Evangelista, Wildes Tad Almeda, ang barong propeta, O Diyos, sa huling kapanahonan ito. Hallelujah, bus namin pinapasalamatan ang paglangis niyo po, mahal na Panginoon. Hallelujah, ng banal mong gawain mula sa mga papuring awitin, sa mga buhay. Pinagpala po ng mga patutuo ng aming po mga ginigiliw namin mga kapatiran, sa mga awitin ng mga awit, O Diyos, sigit, mahal na Panginoon, ang pagbabadam po sa amin ng iyong matamis na presensya. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo na kaligtasan po na aking dadalhin, sa gana akin wala akong magagawa, igawad niyo po patuloy ang iyong habag at awa, ano man ang aming mga pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala, patawarin niyo po ang bawat sa amin, gamitin niyo po, mahal na Panginoon, abang lingkod na daluyan ng pagpapala. Hallelujah, ikaw po maglagyan ng mga salita, mahal na Panginoon, sa aking mga labi, lakip ng iyong kapangyarihan, biyaya at pagpapala, kaloob, mahal na Panginoon, na kaligtasan, tagumpay, na nagmumula sa iyo. Ito po, sa madalangin namin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, at sabay-sabay po naming sinasaway ang lahat ng uri ng mga adlang, ang bilipan daw, hindrances, ay kumanto ka-south, in Jesus' name, and be blessed in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Everyone say, praise the Lord. Purihin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at tuloy-tuloy na po tayo, dahil ang araw po na ito ay napakahalaga. Ating pong aalalahanin, mga minamahal, ang dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon na ginawa niya po doon po sa krus ng Kalbaryo. Araw po ng ating pong pagtitake po ng Holy Supper. At bago pong lahat, mga minamahal, minsanan pa, patuloy nating pinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakil at pagpaparangal sa banal na pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At pinapaabot ko rin po ang dobleng paggalang at pagrespeto po sa tao ng Diyos, man of God, sa katauhan po ng ating beloved dear honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, at 10 po ng lahat po ng mga beloved children Almeda family, at sa lahat ng mga di malilimutang turo at aral po na iniwan ng ating beloved dear honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ang ating beloved Mama Dear. Magandang hapon rin po sa ating pong mga aral sa lugar pong ito, sa pangasiwa po nila, ating pong beloved ordained preacher ng Digmanalang, Piananding, at 10 po ng buong pamilya po nila, ng kanyang sweetheart, ating beloved Ate Florence, ang Manalang family, sa lahat po ng ating mga kapatiran sa lugar pong ito, ating mga choir members, ating mga beloved instrumentalists, ating webcast viewers. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Pinagpala po ba tayo, mga kapatid? Lahat ng mga pinagpala, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Tunay at totoo na tayo po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil tayo po'y pinagbuklod ng ating dakilang Diyos. At marami pang mga tao ang nais at gusto ng ating mahal na ipagbuklod sa atin. Dahil ang sabi po ng Book of John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Inalis niya, mga minamahal, yung kahirapan ng tao. Hindi na kailangan ng tao magpenitensya, hindi na kailangan ng tao, mga minamahal, na siya'y magpakahirap pa ng kanyang sarili. Amen? Hindi na kailangan pa ng New Year's resolution. Maglingkod ka lang sa mahal na Panginoon, sumampalataya ka lang sa ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang kikilos at gagawa sa ating buhay na tayo po'y baguhin, pagalingin ang ating karamdaman. Amen? At pagpalain tayo sa lahat ng bagay, meron pang kaligtasan na tayo po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, mga minamahal, walang takas ang tao sa nagdaang pandemic hanggang sa kasalukuyan. Talagang nandiyan po yung kahigpitan, yung hirap na nangyayari po sa ating mundong ginagalawan. Nandyan po yung kanilang pag-aalala, yung worried nila sa sarili, sa buhay po nila.
Ngunit tayo, anong sabi po ng banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 5 verse 7? Ang sabi kanli po sa ating mga Bible reader, Sa aklat ng unang Pedro 5:7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless sa ating Bible reader. Ang Diyos po ang magpala. Book of 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi po rito, casting all your care upon Him, for He cared for you. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Purihin ang Diyos. At magandang hapon din po sa ating beloved kapitan, narito po, at mga baguhan. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad po natin, napakaswerte po natin. Ang mga tao ngayon, worried na worried po sa mga nangyayari at nagaganap sa ating mundong ginagalawan. Yung napakalaking nangyari at naganap na pandemic. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating kabalisahan, yung pag-aalala natin, yung pag-worry po natin, napawi po ito dahil alam natin meron tayong Diyos na buhay, na paglalagakan. Amen? Sabi, ilagak, ibigay. Ipagkaloob natin lahat ng bagay sa ating mahal na Panginoon. Dahil alam natin, nasa banal na kasulatan, pag tumawag ka sa mahal na Panginoon, siya'y sasagot. Sabi nga ng banal na kasulatan hindi ka pa tumatawag sa mahal na Panginoon, meron ng sagot ang ating mahal na Panginoon. Ganon makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Kaya bakit pa tayo mag-aalala? Bakit pa tayo mga minamahal magkaroon ng agam-agam sa ating buhay espiritual? Kung ang mahal na Panginoon sasagot sa ating mga kahilingan at dalangin, o di ibigay na natin lahat. Yung kahilingan natin, yung prayers natin, yung ating pangailangan, araw-araw, hilingin natin sa mahal na Panginoon. Ano man yung katanungan natin, mga ibigay natin sa ating mahal na Panginoon para mapatunayan natin, totoo talaga ang ating mahal na Panginoon, tumutugon, sumasagot sa bawat dalangin po ng mga mananampalataya. Anong sabi mga kapatid? Kapag inilagak natin lahat ng ating kabalisahan, lahat ng ating mga pangamba, yung takot natin, yung katanungan natin, sabi niya, ipagmamalasakit tayo ng ating mahal na Panginoon Kristo. Iba ang ating mahal na pag nagmalasakit. Lahat ibubuhos niya, lahat ibibigay niya. Yung ating kakanin, sabi, huwag ka mag-alala kung anong kakaanin bukas. Dahil ang Kristiyano, kahit walang makain, praise the Lord pa rin. Kaya tingnan niyo po, binubusog tayo ng mahal na Panginoon, spiritually, dahil alam natin, naniniwala tayo, sumasampalataya tayo, na ngayon kung halimbawa wala kang makain, alam natin may darating na pagpapala. Pagpapalang siksik-liglig. Kaya nga, huwag tayong magdamot sa ating mahal na Panginoon. Dahil mahal na Panginoon, hindi madamot Amen? Amen. Huwag kayong madamot sa oras, sa panahon, sa pagkakataon. Dahil ang malapay hindi madamot para tayo bigyan ng buhay at hininga. Marami mga minamahal tao, kahit malusog, malakas, maraming pagkain, namatay, wala ng pagkakataon maglingkod sa mahal na Panginoon. Walang langit. Pero tayo, lahat ibinibigay sa atin. Oras, panahon, binibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Lahat ng pagkakataon ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon para maibigay natin lahat. Buhay, lakas sa tininga, anumang bagay na natatanggap natin sa ating mahal na Panginoon, ibigay natin sa ating mahal na Panginoon at hahaba raw po ang ating buhay. Para ano? Para siya po ay ating purihin at luwalhatiin. Dahil hindi po natin hawak ang ating buhay. Baka bukas, sa makalawa, sa darating na panahon, o sa darating na taon, o sa bagong taon, hindi natin alam. Ang mahal na Panginoon may hawak ng ating buhay. Alam natin, hiram natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Humahaba lamang po ito, nadadagdagan lamang po ito, dahil tayo naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya ibigyan na natin yung the best na paglilingkod.
Ang sabi mga kapatid ng Book of Isaiah, chapter 65, verse 24. Sundan po yan ang Book of Isaiah chapter 58, verse 9. Dito po sa aklat ng Isaiah 65, talata po 24. At mangyayari, bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Amen. Yan. O, ibig sabihin mga kapatid, hindi pa tayo humihingi, hindi pa tayo nanalangin, meron ng sagot ang ating mahal na Panginoon sa ating pong dalangin. Di ba napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon? Hindi ka pa nakakapunta sa pananambahan para manalangin. Alam na ng mahal na Panginoon yung ating hihilingin at idadalangin. Araw ng Lunes, araw ng Martes, pupunta ka ng gawain ng Miyerkules, alam na kaagad ng mahal na Panginoon yung ating hihilingin at idadalangin. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Yung ayaw nga magkaroon ng sasakyan hindi niya dinadalangin binigyan siya ng sasakyan ng mahal na Panginoon. Meron tayong kapatiran sa Tayog. Lagi niyang dinadaanan. Sabi niya, malapang gusto ko yung lupa na yan. Kasi gusto niya magkaroon ng sariling lupa. Sabi niya, gusto ko yan. Nung in-inquire niya mga minamahal, meron na nakauna. So parang walang pag-asa. Pero sabi niya sa sarili niya, malapayan, alam ko magiging akin yan. Ano ang ginawa po niya? Nagtapat po siya sa pagbibigay. Ang negosyo lang po niya nagtitinda, bahay-bahay. Titinda siya mga gulay, prutas. Alam niyo po, sa imalang kaparaanan ng mahal na Panginoon, ibinigay sa kanya nung may-ari. At nabili niya. Pero hindi instant, tulugan at 2 gives po yata kung di ako nagkakamali. Ngayon sa kanya na po, binigay at pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Yun ay patunay na sa Biblia. Kaya hindi po hocus-pocus yung mga ipinapangaral po sa ministeryong ito. Hindi po hocus-pocus ang pinapangaral sa banal na pulpito. Lahat ng ipinapangaral, itinuturo po rito ay para sa ikabubuti natin, para sa ikalalago natin, para sa ikatitibay natin, para lalo po tayong magbunga at lalo po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya meron ng katugunan ang dalangin mo. May kasagutan na ang iyong kahilingan. Karamdaman, may pagpapagaling ang ating mahal na Panginoon. Problema, may kalutasan ng ating mahal na Panginoon. Pag naglilingkod kang matapat, hindi ka kunin ng mahal na Panginoon, sa rapture, pumikit ka man dito sa lupa, sa ating mundong ginagalawan, pagdilat natin, merong langit naghihintay sa atin. Pero alam ko po, ayaw natin dumating sa ganon. Ayaw natin dumaan tayo sa ganon. Kasi konti lang po malakpak Kung hindi tayo kukunin sa kamatayan, kukunin tayong buhay. Rapture na. Amen! Walang maiiwan. Lahat, sama-sama tayo, marapture, malangit. Magmana ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sasagutin lamang ang iyong dalangin pag walang hindrance or hindrances. Sabi dito hindi ka pa tumatawag. Hindi ka pa nananalangin, may sagot na ang mahal na Panginoon. Doon sa mga walang hindras sa panalangin. O ano sabi? Book of Isaiah chapter 58 verse 9. Malapit na po tayong magtapos. Isaiah 58:9. Kung magkagayo'y tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot,
ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako, kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama. Amen! Pwede po ba tayong pumalakpak sa ating mahal na Panginoon? Lahat ng mga nakaunawa magsabi ng malakas na praise the Lord. Yan po ang pinopoint ng ating mahal na Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 7 na ilagak natin lahat ng bagay, lahat ng ating kabalisahan para tayo raw po ay ipagmalasakit. Walang magiging hadlang sa ating mga prayers. Amen. Sabi, tumawag ka at ang mahal na Panginoon ay sasagot. O sabi rito, kung magkagayoy tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at siya ay magsasabi, narito ako, kung iyong aalisin sa gitna mo ang atang. Yan. Ano po ba yung atang? Yung kabigatan. Yung kabigatan, yung worried mo. Yung worried, yung pag-aalala mo. So alisin natin yun. Yun ang nagiging hadlang. Amen? Kaya minsan, pag oras na ng pagbibigay, parang napakabigat magbigay. Naku, marami akong babayarin. Buti na lang po, nabawasan. Amen? Yung gastusin ng mga mananampalataya, ng problema nung araw, anong babaunin ng anak? Yung pamasahe, ngayon module na lang, sa bahay na lang. Yeah? Kaya nga, sigurado walang bagsak ang mga estudyante ngayon. Kasi ang sumasagot, magulang eh. Amen. Gusto ko maging engineer yung anak ko, kailangan sagutin ko to. Kaya yung mga anak, napakaswerte ngayon. Bakit? Yung magulang, sumasagot sa mga module. Yung anak, yun, module legend na. Module, hindi pala module. Mobile legend. Busy. Di ba? Totoo po o hindi? Walang babagsak na estudyante eh. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating kabalisahan, lahat ng mga atang sa ating balikat, alisin po natin yun. Huwag nating isipin, maghihirap tayo. Huwag nating isipin, mga minamahal, na maghikakos ang buhay natin. Baligtad nga eh. Kung kailan nagka-pandemic, pinagpala ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. May mga outstation, million ang gastos, nakakapagtayo ng chapel. Bakit, mga minamahal? Pinagpala yung mga kabatiran. Nagkakaisa po sila. Nagkakaroon sila ng unity. Amen? Pag nakita nila, kailangan ng improvement ng chapel. Tulong-tulong. Kaya naman po, yung mga ibang outstation, napakaganda ng mga chapel. Amen? Milyon. Hindi lang 1 milyon. Hindi lang 2 milyon. Milyon ang pinag-uusapan. Bakit? Hindi manghihinayang yung mga kapatid magbigay dahil bahay ng Diyos ang pinagaganda. Amen? Bahay ng Diyos ang inaayos. Bilang pasasalamat ng lahat ng mga mananampalataya, wala tayong maibayad, maisukli. Walang sawak nagbibigay, nagtatapat sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman po, lahat ng mga pinagpala mga kapatiran, hindi po nagsasawang magbigay at magtapat sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa sobrang tagal na akong Kristiyano, siguro alam na ng mahal na Panginoon yung pangangailangan ko. Totoo po. Pero kahit matagal na po tayo, kailangan laging pasulong. Makapag-amen po ba tayo? Yan. Habang tumatagal tayo, habang papalapit na tayo mga minamahal sa rapture o sa finish line na tinatawag, lalo po tayong magtapat. Lalo po tayong magpakainit. Amen. Kaya dito, lahat po ba tayo pinagpala? Yung mga pinagpala sa trabaho, di ba? Pinasagana kayo ng mahal na Panginoon. Yung mga pinagpala sa negosyo,
Magsabi ng praise the Lord. Marami po mga pinagpala. Sa mga pinagpala sa trabaho, magsabi ng amen. Kaya doon sa pag pinagpala, tuloy-tuloy, ang ganda ng pwesto ng ating beloved ordained preacher. Magse-second floor na rin ako doon. Ayan po, grabe. Bunga po yan ng inyong pagtatapat. Tignan nyo, hindi po ba kayo natutuwa? May improvement, church improvement. Ako natutuwa. Kaya nga sabi ko sa inyo, gagayahin ko ito eh. Pero ang sabi, 50,000 ang ano. Wala pa akong 50K eh. 50 pesos pa lang. Salamat sa mahal na Panginoon. Dahil ito po ang pasanin po ng mga manggagawa, ng mga preachers. Pag malasakitan ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kayo, lalong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala po ba kayo? Pinagpala po ba talaga kayo? Sigurado po ba kayo? Pinagpala? O pumalakpak tayo sa mahal na Panginoon. Binaha daw po dito. Yan. Kaya medyo unti-unting in-improve. Ano po ba i-improve pa po? Marami pa. Sa likod, may construction tayo sa likod. Saan pa? Ano po bang project pa? Marami po. Kaya loobin ng mahal na Panginoon, kung makakabalik uli rito, loobin ng mahal na Panginoon, may makita tayong bago. Parang ayaw, huwag nang babalik si Brother Greg. Kasi nakakatuwa po sa amin. Siyempre, wala kaming sweldo, walang ano po rito. Kumbaga, blessing lang. Imbis na blessing sa amin malaki, pero ito po, ini-improve natin ang bahay ng ating mahal na Panginoon. Kasi ito ang sikreto. Katulad ni Haring Solomon, pinaganda niya yung bahay ng Diyos. Inayos niya yung bahay ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman po, naging tanyag si Haring Solomon. Kilala niyo po ba si Haring Solomon? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tama. Pinaganda niya. Ano pong ginawa ng mahal na Panginoon? Humipo siya ng mga tao, ng mga hari, ng mga matataas na tao, kahit sa aba na tao. Nagpupunta kay Haring Solomon. Nag-aalay po sila. Naghahandog po sila. Para ano? Lalong pagandihin ni Haring Solomon yung bahay ng ating mahal na Panginoon. Yung binigay nila mga minamahal na mga handog, may mga ginto, iba't ibang handog, magandang kahoy, magandang materyales, binigay nila sa bahay ng Diyos. Alam niyo po, sinuklian yun. Dinoble yun, binaliksit sa kanila doble ni Haring Solomon. Bigay ng mahal na Panginoon. Kaya yung binibigay natin, yung pinagkakaloob natin sa gawain ng malapin, huwag po kayong magsawa. Dahil dodoblehin po yan. Higit pa doon sa ating pong ibinigay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Dahil ang ating pinupuri dito, mga kapatid, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag binigay mo, mga kapatid, sabi nga narinig natin, wag nang malaman ng kaliwa. Binigay ng kanan, wag nang makalaman ng kaliwa. Dahil ang nakakakita ang mahal na Panginoon. Amen? Nakita na mahal na Panginoon, sincero tayo, tapat tayo, lalo tayong pagpalain. Pero kung magbibigay tayo, parang ang laking bibigay. Parang ayaw natin bumunot. Parang ang bigat. Kaya yun ang sinasabi ng talatang ito. Alisin natin yung atang para walang hindrances sa ating mga kahilingan, sa ating mga prayers. Alisin natin ito. At sigurado, tiyak, 100%,
tutugunin at sasagutin ang ating mga dalangin. Kung iyong aalisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama, yun ang hindrance. Yun yung mga hindrances. Amen? Kaya nga sa sanlibutan sabi nga doon, Brad, wag kang, hindi pala. Di ba? Wag kang turo ng turo. Bakit? Baka manuno ka. Sabi nila yun, Sa atin walang ganun. Amen? Oh. Mahal Panginoon ang nagtuturo sa atin. Pag sinabi na malapay magbigay ka, praise the Lord. Nakapag-amen po ba tayong lahat? Pag sinabi na malapay dumalo ka, praise the Lord. Pag sinabi na malapay noon, magpakabanal ka, praise the Lord. Pag sinabi na malapay noon, magpuri ka, praise the Lord. Pag sinabi na malapay magpasing ka, praise the Lord. Yun po ba ay masama? Hindi po. Lahat ng bagay, sinabi na malapay noon, sa ikabubuti natin. Sa ikalalago natin. Dahil ang ating tinatahak, hindi maluwang na daan, makipot na daan, patungong langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya pag wala na yung hindrances, tutugunin ang dalangin mo, salamat sa Panginoon. Totoo ang Biblia. At hindi lang sasagutin ang ating mga dalangin. Anong sabi? Ipapakita niya ang mga bagay na kagilagilalas. Yung kamanghamangang pagpapala ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, dahil nagkaroon tayo ng pananampalataya, tinanggap natin yung bautismo sa tubig sa pangalan ng Malapang Jesucristo. Kung hindi namulat tayo sa katotohanan, nandito po ba tayo? Wala po. Ako nung araw mga kapatid hindi po Biblia ang hawak ko. Wala po akong kaamor-amor nung araw sa Biblia. Parang corny. Kasi nung araw mga kapatid, mahilig ako sa basketball. Sabi nung nanay ko, kasi mula umaga hanggang hapon po yun, nandun ako sa basketballan. Sabi ng nanay ko, sige, kulang na lang patayuan ako ng bahay sa basketball court. Dahil maghapon tunog pa lang ng bola. Ay nako, gigising na kaagad ako. May trabaho sa bahay namin, tumatakas po ako. Hanapin ako ng nanay ko, wala na ako. Nandun na ako sa basketballan. Maghapon yun. Pero salamat sa Panginoon. Grabing kagalakan, grabing pagpapala. Nagkaroon po ako ng pagmamahal. Grabing pag-ibig sa Panginoon. Wala nang bola ng basketball ngayon. Ito na, sa awa kabag ng Panginoon, Bible na po ang hawak. Nagagamit bilang mangangaral ng ating Panginoon. Ito'y pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Noong araw, sabi ko sa sarili ko, tama na yung tagahugas ng pinggan, tagalinis ng sasakyan sa pastoral house, tagaluto, taga-surrounding, runner, taga-buhat. Noong araw, taga-buhat lang po ako ng Bible. Ating beloved ordained preacher, Kuya Nanding. Attach case niya, may attach case po siya. Ito, si Brother Eliboy, ating beloved preacher, Brother Eliboy, maliit pa yan. Taga-buhat po ko niyan. Pero sa akin, sapat na ito, sabi ko sa sarili ko, maligaya ako. Dahil ang napakahalaga, yung ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Sabi nga, turo na ating malapastor, kahit tagabukas ka lang ng gate sa pastoral house, ang mahalaga, meron kang kaligtasan, tagapagmana ka ng buhay na wala hanggan. Yung hindi ko inaasahan, mga minamahal, kaya napakahirap. Yung hindi mo hinihingi, binibigay ng Panginoon. Ito, hindi po namin hinangad na, hindi ko po hinangad. Sa talambuhay ko, ang maging preacher. Number 1 po ko na mahiyain. Number 1 po, hindi ko kayang tatayo sa ganitong bagay. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, ito po ang inyong abang lingkod, nangangaral. Amen? At yan po ay sa pagkakatiwala at pagbibigay pahintulot ng ating beloved parents in the Lord, ng mga beloved children. Narito po kami, nagtuturot nangangaral. Na ang aming buhay nung araw, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng bisyo.
Ngunit binago kami ng ating mahal na Panginoon. Ito po kami, nagtuturot ng angaral. Sabi nung nanay ko, ng loved ones ko, sinayang mo yung pinag-aralan. Wala kang makukuha dyan. Oh. Wala kang benepisyo dyan. Ano mo dyan? Future mo. Sabi ko sa sarili ko, kahit wala na, wag lang mawala ang kaligtasan at kagalakan sa aking puso't isipan. Walang nag-share sa akin. Walang pumunta ron. Brother Greg, punta ka. O Greg, punta ka doon. Dalo ka. Maghimala sa Himalapay nung baguhin ka. Hindi po. Through TV program, Channel 13, doon ako tinawag. Yun ang way ng Malapay. Tinawag ako ng Malapanginoon. Sabi ko, Malapanginoon, ayoko nang sumakay ng barko. Kahit kumita pa ako ng dollars, wag ka lang mawalay sa aking buhay. Grabing kagalakan, kapayapaan. Yun nararamdaman natin ngayon. Nararamdaman niyo po ba yung presensya ng Malapanginoon? Ako nararamdaman ko po. Saksi ang ating Malapanginoon. Grabing pag-ibig ng Diyos. Hindi mababayaran. Hindi matutumpasan. Amen. Sabi ko, kahit hindi na ako alalahanin ng magulang ko. Kung ako lang maglingkod, sabi ko sa sarili ko, basta ang pamilya ko, proteksyonan ng Malapanginoon. Salamat sa Malapanginoon. Nandiyon ang proteksyon ng Malapanginoon. Kung may proteksyon ng Malapanginoon, pinagpapala mga mahal natin sa buhay. Pag sila'y pinagpala, mga minamahal, hipuin sila ng Malapanginoon, tumatanggap tayo ng pagpapala. Ganyan, makapangyarihan ng ating Malapanginoon. Magpapakita siya ng mga bagay na hindi natin expected. Sabi ng Book of Isaiah, Jeremiah, chapter 33, verse 3. Sa aklat ng Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Yan. Tingnan niyo po, dakilang bagay ipapakita sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yung unexpected blessing, unconditional blessing, lahat na ipinapakita ng mahal na Panginoon para lalo po tayong magtapat, lalo po tayong mga minamahal maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang tapat, lalong sasagana. Amen. Pag nagbibigay ka, pag naglilingkod ka, sumusunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, tinatanggap mo lahat ng bagay, mabuti man o hindi, lahat ay tinatanggap mo dahil walang masamang tinapay sa atin. Amen. Pag tinanggap mo yan na may pagpapasalamat, matutuwa, malulugod, masisiyahan ang ating mahal na Panginoon. Pag natuwa at nalugod ang ating mahal na nasiyahan, ibubuo sa atin ang lahat na masaganang pagpapala. Purihin ang Diyos. Kaya yung iba nagtataka, bakit yan blessing lang? Merong sasakyan. Yung mga kasama ko po doon, mga kapatid, hindi humahawak ng gawain, pero meron po silang mga sasakyan, 4-wheel. Yun lang ang patunay lamang na totoo ang pinangaral sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Blessing lang, may ginagamit ang mahal na Panginoon. Mga mahal natin sa buhay, negosyo nila, mga trabaho po nila. Amen. Minsan sabihin sa iyo, Brad, uwi ka rito. Bakit? May ibibigay ako sa iyong pagpapala. Amen. Hindi kayo maniwala. Totoo po yun. Sabi nung, Brad, tingnan mo, okay na ba to? Pinakita, pinagpala. Yung ganito kaliit, tingnan nyo, meron pang masking tape. Sabi nung kapatid ko, pinakita. Nung araw, ang gamit natin, pag nagkakasakit tayo, tablet. Amen? Ngayon wala na tayong sakit. Kung may sakit man tayo, manalangin tayo, pinagagaling tayo ng mahal na Panginoon. Ibang tablet na binibigay sa atin. Hindi gamot. Gadget. Material lang yun, mga kapatid. Pero ang katuwaan doon, ang kasiyahan doon, yung paglilingkod mo, may bunga. Pinagpapala loved ones mo, pinagpala sila, tumatanggap ka naman ng pagpapala. Purihin ang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kung meron tayong tiisin ngayon,
Kung meron tayong pagsubok ngayon, pasalamatan natin. Dahil ang sabi, pagdating ng araw, lahat ng mga tiisin natin, kung ipipresenta mo sa Panginoon, sabi, cannot compare, hindi matatapatan, hindi masusukat yung pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung napakalaki, napakabigat yung ating daladala, kasing laki man ng mundo yung ating daladalang tiisin, pagdating natin sa langit, yung pagpapala ng Panginoon, mas malaki pa sa mundong ating pong bitbit ngayon. Amen? Kindly basahin natin, malapit na tayo magtapos. Romans chapter 8. 8? Basahin po natin yan. Verse 18 to 20. Talo natin sa 24. Dito po sa aklat ng Roma 8, talata po'y 18 Diretso basa sa 20, talon sa 24 po. hanggang 20, talon sa 24. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumbas sa kalulhatiang mahahayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay maghihintay sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. 24, sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Kaya ngayon, Holy Supper po natin. Ready po ba tayo mag-take na walang atang-atang sa ating balikat na kabigatan? Sinusunod natin yung turo. Minsan kasi, sasabihin natin sa sarili natin, di ba? Ayoko magtapat, ayoko magbigay. Amen? Gusto ko magbigay dun. Saan tayo magbibigay? Wala na tayong ibang pagbibigyan kundi dito sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Yung pag-asa na hindi nakikita, hindi ito yung pag-asa to. Hindi. Kasi maraming sumusurrender umaatras, umuurong. Hindi ito ang pag-asa. Ang pag-asa, mga minamahal, yung kung babalik ang ating mag-rapture na, kunin tayo na malapayin, yan ang malaking pag-asa. Hindi pa natin nakikita. Pero kapag tayo ay tuloy-tuloy sa paglilingkod, walang reserbasyon, walang atang-atang sa ating balikat, walang masamang bagay sa ating buhay, tutuginin ang panalangin mo, kagalakan mananatili, kapayapaan sa puso mo, sa isipan mo. Kung ang tao, di ba, anong ginagawa nila, TikTok para mag-good vibes sila, tayo hindi, magpupuri lang sa mahal na Panginoon, magtatapat sa pagbibigay, sa kabanalan, amen, sa Word of God, sa pag-aayuno, sa pananalangin, nag-good vibes tayo. Diba? Kino-comfort tayo ng mahal na Panginoon. Tinataas tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Mahal na Panginoon, gusto ko ang iyong presensya. Bababa ang presensya ng mahal na Panginoon. Magtaka ka, umiiyak ka, hindi sa problema, hindi sa pagsubok, hindi sa karamdaman Dahil wala na yun Bibigyan ka ng pagluha ng mahal na Panginoon, bababa ang kanyang presensya, imposible na hindi ka luluha, hindi ka iiyak, hindi ka mapuspos, maramdaman mo ang kanyang kapangyarihan. Kami po, sa habag ng mahal na Panginoon, grabing pag-ibig. Pag nasa presensya ng mahal na Panginoon, totoo ang Biblia. Mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Dahil pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Sige, kain tayo. Umaga, tanghali, may merienda, may hapunan. Hindi naman lagi. Pag may pagpapala, kain talaga. Pag wala, fasting. Grabing pag-ibig Grabing pagmamahal. Lalo tayong pinagpapala espiritual. Pag pinagpala tayo espiritual, tugunin ang panalangin ng may dumarating na pagpapala.
Kaya nga sabi ko sa mga kabatiran, makita nyo po, huwag kayong magsawang magbigay. Bakit tayo kumuha ng tithes and love offering, may special pledges pa? Nakikita nyo mga kapatid, may improvement. Kahit hindi na po tayo magsalita, nakikita nyo yung improvement. Next week, itong darating na araw, magkaroon na tayo ng tubig, wala nang magbobomba. Through faucet na, wala nang magbobomba ron. Bawat bahay, may faucet na. Hindi na mahirapan mag-igib magbuhat ng timba. Hindi po ba tayo natutuwa? Pinagpapala ang mamanggagawa, pinagpapala ang isang outstation, pinagpapala ang lugar pong ito. Bunga po yan ng inyong pagtatapat. Nagtatapat po ba tayo? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo po ba pinagpala po tayo? Kaya po ba natin bilhin ng baknotan? Baknotan, outstation ng Banggar? Bibilin ba natin yon? Kaya po. Yung lupa. Yung mga pinagpala, taga-baknotan, magsabi ng praise the Lord. Mamaya, hihingi ako sa inyo. Hindi para sa akin, para sa baknotan. Ganda gawain. Di ba? Hindi ba kayo matuwa? Diyan na yung gawain ng mahal na Panginoon. Lumalapit na sa inyo. Amen? Yung iba, ang lalayo ng lugar. Lumalakad sila. Nagsasakripisyo sila. Nagko-commute. Pero kayo, isang hakbang na lang gawain na. Bilhin natin yun. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi? Kaya po ba? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Pwede ba ako humingi ng offering cloth? Hingi na ako? Yan. Magtapat po kayo dyan sa lugar na yan. Pagpapalain po kayo ng mahal na Panginoon. Pag atin na yan, lupa na yan, mahal na Panginoon ang tatawag. Pagkaisahin po natin, magkaisa po tayo. Sabi ng banal na kasulatan, pag nagkaisa po tayo, ang sarap sa paningin ng mahal na Panginoon, ang mga Kristiyanong nagkakaisa. Amen? Tinutulungan po natin ang mga nangunguna. Tinutulungan po natin ang mga preachers o ordained preachers, lalo kayong pagpalain. Dahil merong nangungunang nanalangin sa inyo sa pangunang panalangin ng ating mahal na pastor. Huwag po kayong manghinayang magbigay. Huwag kayong manghinayang magkaloob. Habang nagkakaloob kayo, habang nagbibigay po kayo, mga minamahal, lalo pong pagpalain, trabaho po nyo, negosyo po nyo, pamilya nyo may proteksyon, buhay nyo may proteksyon ng ating mahal na Panginoon, wala na tayong hahanapin pa. Sabi ng banal na kasulatan, let not your heart be troubled. Believe in God. Maniwala kayo sa mahal na Panginoon. At tayo'y pagpapalain ng Diyos. Sabi, napakalaking pag-asa natin. Yung ating tiisin, cannot compare doon sa langit, sa mansyon eh. Sino may mansyon dito? Wala tayong mansyon dito. Dahil ang bahay natin dito, iiwan natin sa rapture. Sasakyan natin dito, maiiwan natin. Pero kaya tayo pinagpala, magamit po yan sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Bakit kayo pinagpapala ng mahal na Panginoon? Para magamit tayo sa kanyang banal na gawain. Yung mansyon natin sa langit, hindi po yun mawawala. Isipin natin nung araw, tayo ay basahan lang. Puno ng karamdaman, puno ng bisyo. Kaaway tayo nung araw ng mahal na Panginoon eh. Dahil sa ating kasalanan. Pero dahil tayo hinango sa lusak ng kasalanan, ngayon, binago tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Pinabait tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng iba, ayoko magpakabait. Kasi sabi, yung mabait, kinukuha daw ng mahal na Panginoon eh. Sabi nila yun. Di ba? Sabi nila, kasi, kaya kinuha, namatay. Mabait kasi kay Lord. Anong Lord yan? Masarap magpakabait sa harapan ng mahal na Panginoon. Lalo kang pagpalain ng mahal na Panginoon. Kaya grabe pong pag-ibig sa inyo. Kami, mga minamahal, nagmamalasakit po tayo sa lahat. Kaya kung totoong Biblia, kaya sinasabi ko po sa inyo, walang masamang tinapay.
sa tunay na Kristiyano. Yan. Accept lang tayo ng accept. Thank you, Lord. Masarap magpasalamat. In everything, give thanks. Lahat pasalamatan natin. Amen? Bakit natin masasabi, lahat pasalamatan? Sabihin natin, Malapayon, binago mo ako. Malapayon, pinagaling mo ako. Malapayon, binigyan mo po ako ng Santong Espiritu. Binigyan mo ako ng pananampalataya. Lahat binigay mo na sa akin. May langit pa, may buhay na walang hanggan pa. Malapayon, anong igaganti ko? Kaya yung ating mga natatanggap, Word of God, o anumang bagay, spiritual, thank you, Lord. In everything, give thanks. Lalo tayong itinataas, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Mga kapatid, tulungan niyo po kami. Tulungan po natin ang banal na gawain ng ating mahal sa lugar pong ito. Ating banal na gawain sa Tayog, mga kapatid, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Mag-pray po tayo. Sabi ng banal na kasulatan, ang daming gawain. Amen. Kakaunti ang manggagawa, ipag-pray natin. Madagdagan ang mga manggagawa, ang mga mangangaral, mag-aasikaso ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Malapit na tayo, mga minamahal, sa rapture. Malapit na tayo, mga kapatid, kunin ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong manghinayang maglingkod, huwag manghinayang magtapat, anuman ng ating atang-atang, sa ating balikat, sa puso natin, sa isip natin, mga minamahal, alisin natin yan, isang tabi natin yan, para walang magiging hadlang sa ating pagtitake ng banal na hapunan ng ating mahal na Panginoon. At after tayo makapag-take, aalalahanin natin ang dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, ibubuhos ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na presensya. Sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo po ay umawit habang dinidistribute po ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon, ang grapes na simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon na naglinis, naghugas ng ating mga kasalanan. At habang tayo umaawit, ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved Lord and preacher, Kuya Nanding Manala. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Puso sana'y dunay Sa mensahe ng kaligtasan, mahal na Panginoon, ang amin na pakinggan. yan Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na maalis sa sa mga aking atang-atang na nakalagay sa aming mga balikat. O Jesus, Sa aming mga kahinaan, mahal na Panginoon, tulungan mo kami. ikaw Sa lang lahat ng mga gawa ng kaaway. Hallelujah. pansin. Ugasan mo kami ng kabanal-banal ng dugo ng umago sa isang kalbaryo. Lahat ng mga kapatiran, bigyan mo ng pusong nagmamahal sa kanilang kaligtasan. Pusong nagmamahal sa gawain ng mga Panginoon. Pusong nagmamahal sa mga manggagawa ng mga Panginoon. Bigyan mo ng puso ang malakiyang mga kapatiran para sa kaligtasan pa na maraming kaluluwa ng Panginoon. Hallelujah! Gawin mo kaming kawayan para pagkabalik kami ng lamang yan. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ikaw lang nabigay ng pansin. Sa ating mga baguhan, yung ngayon lamang nakadalo. Ang tanging Tanggapin ang ating pagmamahal sa ng Jesus. ating Sa mga kasama na ating beloved. ang sagot sa aking dalangin. Ating beloved sa Lord ng Asimil. Wala nang Sa mga iba, pagkuhan, Jesus, na kanilang naakay ngayon para sa ating mga ay gawain. dalaman. Buhay ng mga kapatiran. Hallelujah! 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 May halaga. O salamat, nakilala kita. Hallelujah! O Jesus, Hallelujah!
mahal sa His word. I love it in Jesus. ang sagot sa aking dalangin. I love it in Wala nang iba, I love my ngayon ay nalaman brethren, Lord God. Jesus, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin. Ang naging nagmahal sa akin. Ang sagot sa akin dalangin. Wala nang iba, Lord, sa aming dalangin. ngayon ay Ikaw ang sagot sa aming dalangin. Hallelujah. sa'yo ako'y mahalaga. Oh, salamat na kilala kita. Jesus. Oh, Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin. Hallelujah. Ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah. Sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y mahalaga. O salamat na kilala kita. O salamat na kilala kita. Amen. Praise the Lord. Napakapalad natin, mga kapatid ko. Nakilala tayo ng Diyos. Ang malabang Diyos nagbigay ng pansin sa atin. Hallelujah. Nung may sakit tayo, gumagastos tayo sa ospital. Nung may problema tayo, lumalapit tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Hindi tayo matulungan sa ating mga problema. May mga bisyo tayo, hindi tayo makapagbago-bago sa ating buhay. Nalulung tayo sa bisyo, nalulung tayo sa kasalanan. Papunta na tayo sa apoy ng impyerno. Ngunit salamat sa Diyos na kilala tayo. Hallelujah! Pinili tayo ng Diyos. Kaya sa lahat ng ating minamahal mga baguhan, sa ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, makiisa po kayo sa ating Holy Supper. Itong lugar natin, palagi ko nang sasabihin sa inyo, this is the holy place. This is the holy ground. Kaya ang dapat ng mga Kristiyano na nandito ay holy Christian. Banal na mga Kristiyano. Dahil lahat tayo ay dapat magpahalaga sa ating kaligtasan. Kaya sa ating mga gawain, lahat naman ng ating mga gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, pali sa abroad, lahat ng ating mga gawain ay pinapaging banal ng Diyos. Dahil lahat ng mga nandito ay pinili at tinawag ng Diyos para iligtas, gawing banal. Kaya sa lahat ating minamahal na mga kapatiran, sa ating mga viewers, kung may mga loved ones, patanggapin natin sa mahal na Panginoon. At pagkatapos mag-join kayo ng ating Holy Supper, i-ready ninyo ang inyong mga grapes and tinapay para sa ating pagsalo sa ating banal na hapunan. Lahat tayo mag-pray na maging karapat-dapat tayo sa ating banal na hapunan. Ito naman po ay last Sunday of the month ng November. Ito pong November
11 buwan na ng 2021. Kaya meron na lang isang buwan, December, para sa 2021. At kung ang pagbabalik na Panginoon ay malapit na, tayo po'y makatiyak ng ating kaligtasan. Maging perpekto tayo hanggat maaari. Pagtanggap natin sa mahal na Panginoon, yung ating tinalikuran, yung atin ang kasalanan. Yung ating tinalikuran, yung atin ang mga bisyo. Yung atin ang tinalikuran, yung mga gawaing masama. At ngayon, nakaharap na tayo sa Diyos. Nakaharap na tayo sa Diyos na peperpekto sa atin. Ugasan na tayo ng banal na dugo na mahal na Panginoon. At ang kanyang banal na Espiritu, ipagkakatiwala na sa atin. Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa ating mga baguhan, lahat sumunod sa panalangin, mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal mo Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking makasalanang nagawa. Maglilingkod na ako sa iyo. Nagbabalik loob na ako sa iyo, mahal na Panginoon. Iniibig kita. Mahal na Jesus, sugasan mo po ako na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong perpekto sa paglilingkod ko sa iyo. Tulungan mo ako na mabago ang aking buhay, na maalis ang aking mga natitirang kainaan, maalis ang mga gawa ng demonyo sa aking buhay. Alisin mo ang mga atang-atang na nasa aking katawan, ang nagiging mga pabigat sa aking katawan. Ang paglilingkod ko sa iyo, gawin mo kong perpekto. Mahal na Jesus, salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Naging daan upang ako ay makapaglingkod sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako. Sampu na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, pinakamamahal na Jesus, sa pangunang dalangin namin Malapastor Evangelist Willis Radalmeda, your end-time prophet, the real man of God, the perfect man of God. Father, dear is Jesus, kabagan mo mga baguhan, iligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Malabay yung sulat mong kalamang pangalan sa kalat ng buhay sa langit na maliwanag, na madaling mabasa. Malabay noong pagpalain mo lahat ng mga anak ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, lahat ng ating mga foreigner brethren, yung mga loved ones ang ating mga kapatiran na nandyan sa abroad, na hindi nyo pa kasama na naglilingkod sa mahal na Panginoon. This is now the perfect time. This is now the right time. Patanggapin natin sila sa ating mahal na Panginoon. Receive now, dearest Jesus, as your Lord, God, Savior, and Redeemer of your soul. Follow this prayer. Repeat after me this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, thank you so much that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, make me a real Christian. Make me a real Christian. Wash me with your precious blood from all of my sins. Dearest Jesus, I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, amen. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, to the first, beloved pastor, the prayer of a righteous man, avail it much. Prayer of your humble servant, the Almeida family. Father, dearest Jesus, bless the beloved viewers. Forgive their sins. Wash them completely with your precious blood. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Write their names in the book of life in heaven. In Jesus' name, amen. Clap our hands to dearest Jesus. Lahat tayo na mga anak ng Diyos, magkaisa sa ating po mga pangangailangan muna. Lahat tayo na may kanya-kanyang kahilingan, pagsamasamahin natin. Ang panalangin na nagkakaisa ay mabisa.
ang panalangin na may pananampalataya ay magiging matatag. Amen. Kaya lang tayo magkaroon ng panalangin, magsisimula sa ating mga kasalanan. At sa lahat ng mga may sakit, manampalataya kayo. Yung ating mga loved ones na nasa ospital, ang dami nagte-text. Grabe. Sa araw na ito, meron nag-text sa akin na kapatiran, 8 kapatiran. May mga pangangailangan. Malayo po ako sa inyo. Nandito po ako sa La Union, sa Bangar, Pastoral House Chapel. Kahit na malayo kayo, sa Diyos ay walang distansya. There's no distance in prayer. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, sa mga nagte-text at sa mga nagme-message dito sa aking cellphone. Hindi ko mabasa na isa-isa ang inyong mga pangalan. Ang mahal na Panginoon Diyos ang nakakaalam sa inyo. Mag-pray na lang tayo. There's no distance in prayer. Isipin natin, sa pamagitan ng latay na mahal na Panginoon at tinanggap sa krus ng Kalbaryo, ang ating makaramdaman ay gumaling na. Ang ating makainaan, kasama na doon. Kaya tayong lahat ay mag-pray. Ano man ang ating mga pangailangan, lahat tayo, ang mga anak ng Diyos, mga datiyan at mga baguhan, lalo na po yung ngayon lamang nakadalo, para matesting ang inyong pananampalataya. Faith with action ang kailangan natin. O pumapagpalang Diyos, mamanan sa pangalan ni Jesus, patawarin mo kami sa lahat ng makasalanan na gawa, sa isip, sa salita at sa kilos. Sugasan mo kami na yung kabanal-banalang dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Sa lahat po na nag-text, malapay na makapatiran, abutin mo sila. Ang kalang mga loved ones na nasa ospital, sa iyo walang imposible, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos. Hallelujah, na aming pinaglilingkuran na totoong Diyos. Sa pangunang dalangin namin, mga pastor, kabagang mula tayong mga anak, panalangin na nagkakaisa ay mabisa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya sa atin ang ating mga sarili. Isipin natin ang ating kamay na pinatong sa ating ulo, sa ating katawan na may sakit. Ang ating malapastor, ang kanyang kamay, ay nandyan. Ang mga kamay ng mga manggagawa. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Yes, precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, we know there's nothing impossible in the name, Lord God. There's no distance in prayer. By your stripes, Lord, we are healed by the name of Jesus. Hallelujah. Demons of infirmity, sickness, and diseases, I command you to cast out in the name of Jesus. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Spirit of blindness, stomach trouble, cast out in the name of Jesus. Back pain, cast out in the name of Jesus. Even the spirit of death, cast out. Cast out in Jesus' name. Malapay na yung mga nasa ospital, ang mga loved ones, ang mga kapatiran, abutin mo sila. Mga bisyo, maalis. Kainaan, maalis. Sa pangalan ni Jesus, bless us, Lord, and heal us by the name of Jesus. Hallelujah. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out all kinds of sicknesses. Cast out, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Thank you for the healing. Thank you for the blessing. Thank you, Lord, for the answer of our prayers in Jesus' name. Palakpakan natin bilang amamala ba Jesus. Manampalataya tayo sa Diyos. Lahat tayo magtaas ang ating mga kamay. Shout, hallelujah, praise the Lord 3 times. Sigaw muna tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Sabay-sabay tayo mga kapatid ko. Lahat kayo na nandyan, mga viewers, yung mga nag-text, lahat ng mga nandyan sa inyong mga loved ones, basta kayo po'y mag-pray. Hallelujah. Kapatiran na inaatake ng kanyang asthma. Pag asthma, mahirap yan. Kapatiran na inaatake ng kanyang stomach trouble, UTI. Hindi ko na nga po kayo maisa-isa, basta't kayo'y manampalataya. Sa Diyos ay parang imposible. Taas natin ang ating dalawang kamay.
sa ating mga viewers. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times with jump. Lahat tayo sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Victory in the name of Jesus. Victory in the name of Jesus. Blessing in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Prosperity in the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Uriin natin bilang kamamahal na Jesus. Tanggapin natin ang kompletong kagalingan natin, karamdaman, kalutan sa ating mga problema. Dahil pinadako na sa ating Holy Supper, sa lahat ng mga kapatiran na meron ng tinapay at grapes, hallelujah. Yung ating tinapay, mga pira-piraso lang yan, mga kapatid ko, dahil yan ay sabi ng Biblia, pinagputol-putol na tinapay. Hindi tinapay na malalaki na katulad ng hot pandesal, hindi. Yan po'y pinagputol-putol na tinapay. Kaya ayo po na nandyan sa bahay, kung wala kayong tinapay, miski yung cracker, meron kayong Skyflex, dahil emergency na hindi kayo nakapag-prepare, meron kayong juice, huwag naman yung isang baso, miski konti lang. Basta kung kayo po may juice dyan. Dahil yung iba tumatawag, kuya, wala kaming grape juice. Ay, ano yung meron kayo dyan? Meron daw siya doon, mango juice. Okay na yan, tanggapin na lang natin. Dahil wala emergency. Meron kayong pineapple juice, mas mainam. Para kahit ano po ang ating, isipin nyo na lang yan ay grape juice, ha? Ngayon lang naman yan, ngayon lang. Pero sa susunod, ipaganda na lang ninyo sa bahay ninyo, sa mga viewers, na kailangan mag-prepare kayo ng grape juice. Pwede naman yung tinitimpla na grape juice, yung nasa sachet. Pwede na yung nasa bote, i-prepare nyo na lang, hindi naman masisira yan. Nandito tayo ngayon sa ating mga kapatiran, na tayo po yung may magdadaos ng ating Holy Supper, kaya meron kaming grape juice at tinapay. Nasaan yun sa akin dito? Ng mga kapatiran, hawakan natin yung ating mga tinapay. Ay, naku, Diyos ko. Umawit muna tayo sa mahal na Panginoon. Tinapay ng buhay ang ating awitin. Children's Choir. Children's Choir. Double time, Children's Choir. Double time. Alam ko, alam nyo na yung kanta na yan, Tinapay ng Buhay. There is Jesus is the bread of life. And there is Jesus is the life giver. There is Jesus is a fountain of life. And there is Jesus is a water of life. Kaya ating mga Children's Choir, mawit muna tayo sa ating malapay na mga kapatiran na nandyan. Mag-isa muna tayo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ang
praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang bagong tipan sa akin. Yan ang dugong tubig upang tayo'y lumingin. Mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y magpapili. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Salamat po, mga Panginoon, sa ibalang na dugo. Nawa ako magusto maling sa usang kalbaryo. Maraming maugasan sa lahat ng mga kasalanan sa punang mga kapatiran. Mga kapatiran sa buong mundo. Hallelujah. Hallelujah. para sa aking kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po lahat mga balik ko ay magkaisang muna manalangin o po mapagpalang Diyos sa mga banal. Sa pangalan ng pinakamamalapang Jesus, malapay noon, gawin mo po kaming karapat-dapat kaya-aya sa aming pagsalo sa banal na hapunan. Lahat ng mga kapatiran na nandito, malapay noon, patawarin mo ang mga kasalanan na gawa, malapay noon. Sa marunong na magkasala, patawarin mo ang kanyang kasalanan na gawa. At sa mga kapatiran na pabalik-balik sa pagkakasala, sa pagkakamali at pagkukulang,
Kabagan mong bawat sa malapay nawa, maalala namin palagi ang kabutihan na ginawa mo sa krusang Kalbaryo upang kami matubos sa aming makasalanan at sa aming pagsalo sa banal na hapunan. Malapay noong kami mo kaming kaaya-aya, karapat-dapat perpekto. Hallelujah, katanggap-tanggap sa pangalan ni Jesus, sa pangunang dalangin ng mga pastor, Evangelist Willie Estrada, may abang lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Hawakan natin mga tinapay. 1 Corinthians chapter 11, verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin. Hallelujah. Hawakan natin ating mga grapes, katas ng ubas. Verse 25. At gayon din naman nilawakan ng saro pagkatapos ng makahapon. Yan sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Si Jesus ang dahilan ng aking Pagsisigaw sa Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang sa Diyos dahil ako ay mahal niya. lahat ng Ibig ko sa'yo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. lahat ng gusto magpapanalangin. Hindi kanya Pumunta sa harap, lahat ng pababayaan. Hallelujah! Di kanya iwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos dahil ako ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan Hallelujah! sa paglingkod kay I love you, Jesus! Huwag lamang ako mawawala. I love you so much. Sabihin mo, Panginoon, oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos dahil ako ay mahal niya. Lahat ng ibig ko sa'yo ibibigay para sa iyong kaligtasan.
hindi ka na pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin ng Diyos, dahil ako ay mahal niya. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama, pagkat dinais ko kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y sinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo. Bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katumbas na pagdurusa ang naranasan mo, dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Di mapigilan mga latayan bubong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Di ba kinalimutan ka, tinurahan iyong mukha? Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa amin sana. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagnanais ko? Kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama, pagkat dinais ko kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo. Bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katumbas na pagdurusa ang naranasan mo, dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hallelujah, Jesus. Hindi mabilang ang alatayang bubong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumali ang banal mong dugo. Hindi ba inalimura at tinuraan iyong mukha? Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa amin sana. Hindi mabilang mga latayan bubong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, inalimura at tinuraan iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang mga latayan bubong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibag, inalimura
mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Dinibay, inalibura at sinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. God bless you sa lahat ng ating mga kapatiran. Lahat po tayo na ilehan sa mga kapatid ko, sikapin natin na tayo po ay makalakad na ng maayos sa ating bagong buhay sa paglilingkod sa Diyos. Tayo pinadako muna sa ating special offering sa ating box, para sa ating special offering, para sa ating pangailangan na ating balalagawain. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, magkaroon tayo ng malaking puso sa gawain ng Diyos. Nasaan na yung ating box? Box ng offering. Alam niyo mga kapatid ko, ang ating biglang naging problema, ito pong electric bill natin. Maagang namasko sa atin yung luwel ko. Imbis na sila ang magbigay sa atin ng pamasko, kahit kalendaryo lang, kahit t-shirt lang, Diyos ko. Dati ang binabayaran ko sa luwel ko, sa kuryente natin monthly, 6,000, 7,000. Ngayon, biglang lumakas, biglang tumaas, 11,301. May butal pa. Terrible, nagulat naman ako. Kung kailan, ewan ko talaga. Bahala na sila. Totally, lahat tayo ng mga kapatid magkaroon ng pasanin. Buti pa sa Baki. Sa Baki, nakamenos tayo ng ating electric bill. Bumaba doon. Pero dito, tumaas. In everything give thanks, for this is the will of God. God will provide. Yan ang sabi kanina ng ating beloved kapitan, Rolando Calcipit. God will provide. Amen. Kaya sana hindi tayo natutulog sa ating napapakinggan sa pulpito. Amen. Dapat lagi tayong gising. Always alive. Kaya sa ating pagbibigay ng ating special offering, magbigay kayo. Itutok natin isang camera dyan para lahat ng mga kapatiran na magbibigay, makukunan. Ang hindi pupunta dyan, ibig sabihin, nasa inyo yan. Itutok yung isang camera. Ito. Magbigay tayo sa ating pangangailangan, sa ating malalagawain. Ipag-pray muna ng ating beloved brother Alberto Sarmiento. Ang ating special offering. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya, yung box natin, lagay mo nga dito, medyo malapit dito, medyo malapit. Abanti mo ng konti yung box natin. Brother, ikaw na lang, kursunada kita eh. Yan, dito. Itapat mo dyan, oh. Dito. Huwag mo ilapit, itapat mo lang. Yan. Para lahat na makikita dyan, pogi, tsaka maganda. Sa pangungunan yung tatlo, ha? Oh, hawakan ng special offering. Hawakan ninyo, ah. Igaman ninyo, ti special offering nyo. Kaslaawan, tumader kayo nga talo, si kayo ti mauna nga mangitinag ti special offering nyo. O, guri ka ba? Guri kayo pa, ah.